patong sa lupa. Pero sa kanila meron cerebral palsy. No? Yung lalaki, yung asawa, at nabubuhay lang sumaydlay doon sa tricycle pang may bakante para kumita. Marami pong ganyan klaseng mga tao. At pagkapapunta po ako ng tawag ng Milisok Sabado, dahil pa naghihintay niya sa along the road. Yung una hindi po pinapansin, may kapansanan po siya. No? Finally, pinansin ko na rin. Naawalan ako, binigyan ko ng nagbibigay ko sa mga. Tuwan-tuwan sa ito yung sabi ko, naghihintay na po sa akin yun. No? Kaya pinakapalan ko sa tumatuloy ko sa kalsada, baka masagasaan kung baga po yung kalsada. Sa parokya, marami pong lumalapit dyan. Every now and then. O bakit? Hindi ka pumunta doon sa kahit ka doon. Hindi po ako puntahan pinito hindi ako bibigyan. Pero mga tutuloy lang sa cemetery, kasi di pa sa akin bakit na pinapalis ko kami sa cemetery, makagawa kaya ko rin umami. Kaya pag-ipat-ipat sa cemetery, minsan pastillas niyan sutik. Yung mga ganyan po mga tao sa ating paligid. At hindi lang po yan, hindi po lang yung suffering na ganyan. Pwede pong suffering po ng kalooban, ng damdamin, no? Yung mga masasama loob, yung mga stress na stress, yung mga pagod na pagod, marami po yan. So ano po yung tugon ng Panginoon sa pain and suffering? Ang madalas ang ating dasal sana po Lord, alisin mo na ito, no? Diba? Yung ating panalangin. Pero inilis ba ng Panginoon ang pain and suffering? Hindi po niya ginawa yun, ginawa ng Panginoon sa Kristo. Pero may dahilan siya kung bakit hindi niya ginawa niya. Wala po sa managmula ang pain and suffering. Wala po yung noong po hindi kayo ng Diyos ang walang tao, sa iba sila, sa parais sila, wala sa problema, hindi sila namamatay, hindi sila papagod. Pero sila po ay umayaw na sa Diyos at gusto ng pantayan ng Diyos. Wala po sila karoon ng problema. Kung sila magpapagod para magtrabaho, kung sila nakakasang kamatayan. At simula po noon, nagsilayan po yung ilitan, awayan, patayan ng kapatid, nangyari na po yun. So yung kasalanan ng tao, yung paghiwalay sa Diyos, yung pong simula ng kasalanan, ng pain and suffering. At apektado po ang lahat, pag-iagawa po yung ganyan. Sa pagkakos ng suffering, kung may mga anghel po nila ng Diyos, mabuti po ng anghel. Kaya may mga anghel na ilayawan ng Diyos na unang po si Lucifer. No? Kaya nagkaroon po ng masamang anghel. Yan, masamang spirito tawag po natin doon. Yun po yung sa ating panahon na yun, minsan ay ino-oppress niya yung mga tao. Sa 4 years kong pagkapali, itong tatawagin, Father, magta po kayo, yung po aming anak nasa piyan ng masamang spirito. Meron naman po mga talaga totoong sinasakyan ng mga spirito sa mga spirito. Maaramdaman po yun. Pero karamihan naman po mga psychological. Pero suffering din po yun. Ano din po yun? So, kaya at syempre, dahil nga sa wala na sa atin ang buhay na ng Diyos, hindi katulad nasa paraiso ng tao, yung buhay na walang hanggan, yung ating physical reality, may pagkanda, may pag-edad, at ano man pong ginagawa sa kalikasan buwan ng pagkagani na gusto magpayaman, sinisira po kalikasan, apektado po tayo ba? No? Dati ang panahon, nahihirapan ng sulit magkaroon ng fresh water. Pag naging bahay na mula sa mga bundok. Diba? Kasi lahat po lahat ng ipon ng tubig. Kung sa pagkukuha ng tubig ng subig, pag lahat ng bundok na yan, pinatay mga puno. Eh bakit ginagawa yan? Kasi pera yata malaki yan. Pag pinenta yung malaki. So, yung ating sinfulness, yung focus sa atin ng suffering, pain, no? Yung nga pong pagiging makasarili, pain, suffering sa pamilya, sa magkakaibigan. Kaya, pero bakit po yung ginagawa? Kasi ang tao, may choice. Meron siyang kayang pumili. Hindi, yun ang isa sa mga number 1 quality ng tao bilang marangal, supposed to be. May kakayahan siyang pumili. Kaya lang, unfortunately, may mga tao pinipili at hindi maka-choose. Kung po yung problema. Kaya may pain and suffering. Diba? Pag pili ng asawa mong mga liwa, kung di talagang pain and suffering yan, sinisnes sa sarili niya. Diba? Kaya, yan po yung isa. Kaya, ngayon, ang Panginoon sa Kristo, nung siya po yung nagkatawang tao,
No? Inalis niyo ba yung pain and suffering? Hindi po niya ginawa. Actually, kahit hindi sana magkatawang taong Diyos, katawan ni Kristo, pwede sabihin, ako ang lumikha ng lahat, pinakamapangyasat, tanggalan lahat ang inyong pain and suffering. Pwede gawin ng Diyos yun. Kaya lang po pag ginawa ng Diyos yun, lahat tayo parang robot. Wala tayong kakayahan pumili. Di ba? Tama po ba yan? E pag gano'n, hindi tayo tao. Kaya ginawa ng Diyos, sige pala, turuan ko na lang sila. Pagiging tao. At sa kanyang pagiging tao, doon niya pinakita kung paano haharapin ang pain sa akin. At kung niya ginawa, talagang kaya dinamay ang sitwasyon ng tao. No? Ito natin sa Evangelyo, no? Yung mabuting-balikan natin, bali din. Kabigyan din. Si Jesus maghapon sa tutulos sa sinagoga, nangangaral. At sinagoga rin, ay papagaling siya ng mga lumadating na may kapansanan, mga paralitiko, mga bulan, no? Pero ngayon, sa gabi, magpapahinga siya sa bahay ni Simon Pedro. E pati doon, yung biyana ni Simon Pedro, may sakit din, nalagnat, uso buhay niya, di ba? Lagnat. Pati pinagaling niya pa. Pero hindi nagtapos doon. Sabi po yung buong bayan, nasa pintuan ng bahay ni Pedro. Mali ba yung bayan, no? At ang ginawa ni Jesus, hindi sabihin, mahiya naman kayo, awa naman sa amin na maghapon akong pagod, malis na kayo dyan, bukas na lang. Hindi, hinarap niya ang lahat. At sabi, pinagaling niya ang lahat ng karamdaman. Walang exception, no? Lahat ng klase ng lahat. At pinalayas niya ang mga demonyo, yung masamang spiritu, sa mga inaalito. So, ang larawan ni Jesus sa ating laging Ebanghelyo ay hangarin ng Panginoong Jesus, hangarin ng Panginoong Diyos na ibsa ng tao ng pain and suffering. Hindi nais ng Diyos sa tayo magtusa. No? Wala po siyang hangarin na gano'n. No? Kaya ang nais niya, ito ay mapigil yung ginagawa ng Panginoon, pumawala sa mga tao. Pero pamamaraan niya is pamagitan ng pagpapagaling na kung saan meron siyang pagdama sa nangyayari sa tao. Si Jesus po, ang tingin niya sa mga tao talagang matindi. May pagtingin sa mga tao malalim. Nung makita niyo po yung napakaraming mga taong humahangos mula sa kanilang pampang, naglakad ng malayo para sa lubungin sila tumawid ng lake. Bakit ay libo-libong tao sa halip na sabihan? Ang bigyan ng mga tao, magpapahinga kami, tapos gagawin mo. Hindi. Ang sabi niya, sabi ni San Marcos, siya ay nahabag sa kanila. No? Para silang tupang walang pastol. Sa English po, he was moved with pity. Naantig ang kanyang damdamin. Ang literal translation po, hindi niya masikmura yung sitwasyon ng mga tao. Para silang mga tupang ligaw. Kaya, nangaral siya at nagpakain paligid sa mga tao. So, tumitingin siya na mayroong talagang pagmamalasakit sa mga tao. Dinadaman niya yung nararamdaman ng mga tao. No? Yun po natin sa empathy. Yung pinagdaro ni Jesus. At dahil nasa kanya, malapit siya sa Diyos Ama, ang lagi niyang iniisip, ano kaya gusto ng Diyos Ama para dito? Kaya namin natin sa Ebanghelyo, kahit na magdamag, kahit gabi ng pagod na si Jesus, madaling araw gumising pa rin po para manalangin. Isabihin, napakalaga sa kanya na alamin sa Diyos Ama, ano kayang gagawin matapos niyang maramdaman ang sitwasyon ng mga tao. At ang lumalabas sa kanyang ginagawa, gagawin niya magpagaling, magmalasakit. Yan po yung Panginoon. So, ginawa niya po ito nung siya naging tao. Nararamdamang pagkapagaling. Kaya nga siya pag nagpagaling. Sa salisi ni San Marcos, yung bulag, nahiran niya ng putik sa kanyang mata. No? Umasa ng putik. Yung tingi, ginawa niya sa tenga. Yung ketongin, pinagod niya. No? E bawal kong hawakan ng ketongin. Diba? Yung mga makasalanan, nakahalang na salita na pag-unawang pagkapatawad. So, narinig na nakikita, ipinimali sa Panginoon, may personal touch ang pagkapagaling ng Panginoon. Yun ay nais niyang ituro para sa mga alagad niya. No? Itong si Pedro, itong si Andres sa magkapatid, itong si Santiago, itong si Juan, dinawag din po sila yan doon sa playa, mga mangisda. Sabi niya, sumunod kayo sa akin para maging mamalakaya ng tao. Eh, sumama sila kay Jesus,
para matuto kay Jesus sa kanyang mga sinasabi at makita kanyang mga ginagawa at makita ang uri na kanyang pagdama sa kapwa-tao at paglingap sa kapwa-tao. Kumbaga, nais niya na mahawahan sila na kung ano man ang meron ng puso niya, kung meron ano man ang kanyang para at bisig para sa mga tao, may karamdaman. So, yun po yung ginawa niya for 3 years, no? Yung mga alagad na ito. At a certain point, sabi niya sa 12, pumayo kayo, mag-aaral kayo ng mabuting balita ng paghahan ng Diyos. Para kami naghahan ng Diyos, magpagaling kayo, yung kinakapangyarihan. Palayasin mo sa mga spirito. Katulayan, ginawa yung 12 apostol at successful sila. Kaya, Jesus may OJT, pag pinag-train niya, pag-job training. Then later on, yung 72 disciples, sinubo niyang dala-dalawa. No? Ibig sabihin, alam ni Jesus na hindi siya habang buhay dahil ito sa mundong ito. Alam niya, at certain point, magtatapos sa kanyang human existence, pero hindi magtatapos ang kanyang human presence. At paano mangyayari yun? Sa mga taong tinuruan niya, naniwala sa kanya, natuto sa kanya, nakaramdam sa kanya ng pagpapagaling at ng pagmamahal. At ito yung aatasan niya. No? At lahat po tayo mga tao ay nabinyagan, ay inaatasan ng Panginoon. Tandaan po niyo nung binyagan tayo, matapos tayong binyagan sa tubig, Espiritu Santo, at sa salita ng pagbibinyag. Ano pong ginawa? Pinaliwanag po yung sabihin nun. Isa mga paliwanag, yung pagkapahit po ng langis sa bumbunan. At bago po yun, yung krisma. Ang sabi ng pare, ang pinapahit yung langis, yan po sa English, yung pinapahit. Yung buhos, yung pinapahit ng ulo, pagpango. Parang humahalimuyak sa kabanguan ng Diyos, hindi niya yan. Ang sabi doon, maging matatag kanawa sa ipakikisa kay Kristong Hari, Pari at Propeta. Nakikiisa ang binyagan sa pagkapari ni Kristo, sabihin sa gawain niya ilapit ang mga tao sa Diyos. Kaisa ang mga binyagan sa pagkahari ni Kristo at ang pagkahari ni Kristo sa paglilingkod sa kapwa-tao gaya ng magpagaling. Kaisa ang bawat binyagan sa pagka-propeta ni Kristo, naglalahad ng aral ng Panginoon para sa kabutihan ng tao, tatigit para sa mga duka. Iyan lahat tayo kasama dyan. At yan po yung pinapaalala sa atin po ngayon na kung mayroong tutugon sa mga pain and suffering sa ating pamilya, sa ating kapitbayan, sa ating mga opisina, sa palengke, sa saan man, sino mga taong ipapatagpo sa atin ng Diyos every day. Tandaan po ninyo, walang taong dumating sa Diyos sa bagapon na hindi sila dyan ng Diyos. Appointment po ng Diyos sa inyo. At ang tanong na, kayo ba'y naging sugo ni Kristo at tagapagpagaling? No? Ganun ba tayo? So, ano ang maging sugo ni Kristo? Yun pong nandun po sa Nawa. Meron po yung missionary doon. Meron na po naakit siya ng mga tao, mga mahihirap din po yung mga tao. Mayroon po mga karinay, pero may effect doon eh. Na sumasama sa kanya, nagbabahay-bahay para kaibiganin yung mga tao, para eventually, paglapit-lapit sila, mag-uusig ng maliliit na pang-sambal, kung kapit-bahay ang Kristiyano, gano'n po yun, no? Kung sumasama po sa kanya, dinalaw niya po yung dinalaw kung may sakit, yung matanda na nalungkot at saka yung may bata meron sa cerebral palsy. Dinalaw din po nila yun. Sabi ko sa Father, akala po namin mahirap na kami, pero palang mas mahirap sa amin. Kaya ng pasto, kahit mahihirap lang sila, nag-ipon sila ayon sa kanilang makakaya. No? At binigyan nila yung mga tao mas mahirap sa kanila. Ang Panginoon, tutulong po sa atin yun. Nakilala mo kung ano yung nangyayari, naramdaman sa kapwa mo tao. Kung masasabi po natin, hindi lang pala ako nag-iisa, pero pa mas grabe ang kalungkutan din sa akin. Hindi lang pala ako mayroong problema, pero pa mas grabe pa ang problema sa akin. Hindi lang pala ako nasaktan sa ginagawa ng mga tao sa paligid ko, pero pa mas grabe pa ang nararanasan. Hindi lang pala ako nagugutom, pero pa mas grabe na halos hindi ko makakain na araw-araw. Hindi lang pala ako yung tao talaga nakakaranas ng pagtanggi ay pagtama, parang grabe kong murahin kahit ng kanilang mga magulang. Diba?
Pag na-realize natin yun, pag ganun atin ang pagtingin sa ating kapwa-tao, pag ganun ating pagdama sa ating kapwa-tao, sino man sila, din naiintindihan natin yung ginawa ni Jesus na bagamat Diyos na naging tao para samahan tayo. Yun po yung first step. Next step, kung alam na natin yan, na tingnan ating puso, we are moved with pity, no? Hindi natin masikmura yung kondisyon nila, then we pray. We pray, ang Diyos, ano po yung gagawin ko? Kung lagi tayo nagdarasal, kahit hindi ka magdaan ng panong sa bawat araw, pero talagang bahagi na kamalayan darasal ka, ano mo gagawin mo? Para sa tao ito. Ano mo gagawin mo kasi ano yung ginawa ng Panginoon? Hindi kita sabi mo lang pakialam dyan. May buhay mo sarili. Tamad lang yan. Hindi sasabihin yun. Kahit yung mga tao, minsan nakakapundi. Nabasa ko sa Facebook eh. Kung huwag kang basta mag-react sa mga tao, nakakatagpo mo kahit nakakapundi. Baka sila may mabigat na problema. Kaya gano'n kanilang attitude. Di ba naman, no? Yung mga tao sa mga ugali, malamang sa hindi, maraming pinadalang pain and suffering sa buhay. No? Pero pagkaho tayo ay alam na natin ito at alam natin ang gusto ng Diyos. Ano ang ating gagawin? Ano ang ating magagawa mabuti? No? Kahit naramdaman natin ang sitwasyon ng ating kapwa, mapabawasan po ang pain and suffering sa mundo. No? Di ba sa bahay? No? Pag ating inisip na, paano na lang ako? Pag po na inisip natin, hindi yung mababawasan ng pain and suffering. No? Yung ating isa, pero rest nyo, may mas matindi pa sa iyo, mabawasan mo yan. Isa lang naman siya sa mga treatment ng psychiatrist, pag sa tayo depressed sa dami ng mga pain and suffering. Pero kung isang ginawang psychiatrist, sabi niya sa pasyente niya, ito lang gawin mo ha, mabas ka ng bahay, maglakad-lakad ka, observahan yung mga tao, tingnan mo yung mga patindiyang problema, yung grabe, yung pulupot ng mukha, makipagkwentuhan ka, pag nalaman yung pakailangan, tulungan. Yun ang advice ng psychiatrist. Ginawa naman niya. Pati gumaling siya. Gumaling siya. Love heals our pain and suffering. Yung tunay na pagmamahal. Yung tunay na merong empathy at compassion. So, tayo po yan. Di ba? At bakit po tayo yan? Di ba? Pag nagsisimba tayo, pagka magkukumunyan, sabihin ng pari, katawan ni Kristo. Di ba? Sabi naman, amen. Tatanggapin mo naman, di ba? Kakainin mo, magiging bahagi ng katawan mo. Eh di ikaw si Kristo, kasama ni Kristo. Eh lahat tayo bahagi ng katawan ni Kristo, pinaghati-hati. Kundi tayo presensya ni Kristo. Kaya ano mang kabutihan magagawa mo? Kahit sa mga tao, parang akala mo ay problema, baka talagang kailangan. So yun po yung pangyayari ng Panginoon. Marami pong pain suffering sa mundo ito. Pero huwag na natin dagdagan, bawasan na lang po natin. Sa pagiging katabi Kristo, papakiramdam, papanalangin, at umaaksyon. Kahit anong moment sa ating magagawa. Tumayo po tayo na. Ipahit po natin ating panampalataya, sumasampalataya ako sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, o nating lahat. Nagkatawang tao sa dalang ng Espiritu Santo, bilang Santa Maria ng Binay, pinagpakasakit ni Ponce Pilato, ipinako sa krus na magkailibig. Hanggang sa dalang may umaro, na may kandong araw na buhay maguli, umakit sa langit, naluklok sa kandis ng mga makapangyarihan sa lahat. Kung magbubulang parilit at huko sa bubuhay ng mga matay na tao. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa mga simbahan katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa pagkaroon ng kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Bilang mga tao na nakaranas ng pagdurusa, hirap natin ang lahat ng pangailangan at sakit ng mga tao sa harap ng Diyos. Ang anak ay nagdusa na matay. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga naghahayag ng mabuting balita, maihatid nawa nila ang mabuting balita ni Kristo
sa mga tao na akma sa kanilang kalagayan at pangangailangan. Manalangin tayo. Para sa mga namumuno sa lahat ng bansa, katarungan at paglilingkod, nawa ang magsilbing pundasyon ng kanilang mga pasya at kilos ukol sa kaisang panglipunan at sa ganitong paraan, may angat ang dangal at ikagaganap ng bawat tao. Manalangin tayo. Para sa lahat ng mga biktima ng diskriminasyon, para sa lahat ng mga naghahanap ng seguridad at pag-ibig, para sa lahat ng mga nalulungkot at nanghihingati, para sa mga may sakit at may kapansanan, manalangin tayo. Para sa lahat ng mga nagkakalinga sa mga may sakit, hindi nawa silang magsawa sa paglingap sa kanila ng may taglay na malasakit, nawaring sa Panginoon nila ito inuukol, manalangin tayo. Para sa ating komunidad at sa lahat ng mga Kristiyanong komunidad, hindi nawa tayo panatigan ng kapaitang dulot ng mga kabiguan, bagkus higit nawa tayo mapalapit sa Panginoon. Nawa magkaisang puso at diwa tayo na hindi hahayaang maging salag ang sinuman. Manalangin tayo. Tahimik nating ipakyat sa Panginoon ang iba pa nating kahilingan. O Diyos, kami Ama, buhay at nagdilim, at ipatid mo ang aming mga pangailangan at mga alalahanin, at nakikita mo ang aming mga panghihirap sa pagkilanong kami. Sa iyo kami sumasandig dahil sa iyong anak na si Jesucristo aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating pag-aay itignan din sa mga pangyayari. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapulihan niya alang-alang sa aming kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama namin lumikha ang pagkain-inumin na dito tayong ginawa upang mapalakas kami mga mahihina. Ipagkaloob ito ay aming mapagsaluhan ng pagkinabang sa buhay mong pagpapakailanman sa magitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon At sumilin, sa Diyos ng puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tangan. Ikaw ang takda na magkaroon ng gabi at araw, na hindi ng tag-init at tagulan.
Ikaw ang bumubuo sa tao bilang iyong kawamis sa pagkakatiwalaang mga siwa sa daigdig. Ikaw ay pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan na iyong pagtitiwalaan sa magilang anak ng mahal. Kaya kaysa ng mga anghel, nagkisiahit ng papuri sa iyo, ang walang humpay sa kalangitan, kung nagbubunyi sa iyo katakilan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu na yung banal ng mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-isang kusang loob na maging handog, pinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati ngayon, iabot sa kanyang maalaga at sinabi, tanggapin mo na ito at kami, ang aming katawan ay handog para sa iyo. Pwede naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, lumikan niya ang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang maalagal at sinabi, tanggapin mo na ito at inuwi. Ikaw ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa pagkalala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kayo sa salo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amaling natin mga iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ibang kalimin ang obispo at ng buong kaparian. Alalahanin mo mga kapatid namin na hinlay, kung may pag-asang sila hindi mabubuhay, ay hindi ang lahat ng mga pumanag. Kaawaan mo silang patuloyin sa iyong kaluwanagan. Kaawaan mo pagignapan kami lahat na nakasama sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng San Jose, kaysa ng mga apostol, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, ay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa magiting anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng karangal papuri sa iyo sa mga makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Hindi po tayo ng ating Diyos Ama, magpapalugay sa kanyang hapag at pagkain ng bibigay kagalingan sa kanya na gusto tayo tumalan. Hinihiling namin ang aming mga Diyos na kabiyaya sa lahat ng kasalanan. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iligtas sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ang nakilang araw pagkapahayag ang pinapagligtas namin si Yesu Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kabutihan magpakailanman. Amen. Panginoong sa Cristo, salamat mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ay kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Ngayon mo aming pananampalataya at ang aming mga kapagkasala, pagkaroon mo kami ng kapayapaan pagkakaisa sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At kapayapaan ng Panginoon na may laging sumayo. At sumayin. Magbigay niya ng kapayapaan sa atin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, kapag tayo inaalihan sa Kanya ay tumanggap. Panginoon, hindi ako nakakatakan ang pagtuloy sa iyo. Ngunit sinasabihan mo lang ay gagawin na ako.
ay tumayo at manalangin. Ama namin mahal, sapagkat yun ay pagkakayos na binibigay, kami niloob mo nakapakinabang kay si Kristo, kami naman yung mamamuhay, upang mamuha ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa libutan. Sa pagitan niya, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Napagpalaki ang lahat ng pagmamahal ng Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo, Amen. tapos na misa, mayo tayo kay sa Kristo sa magkapagaling sa kapwa-tao. Salamat sa Diyos. Ay,